Okay, sa punto pong ito, balikan natin ang aming kasamang si Julius Disamboron sa Pag-asa upang malaman ang update patungkol pa rin sa Bagyong Lawin. Julius? Audrey, sa inalabas na 2 p.m. weather bulletin nitong Pag-asa DOST, signal number 5 na po. Uulitin natin, signal number 5 o may 220 per hour na inaasahan sa loob ng 12 oras ang Cagayan at Isabela. So, ang impact ng wind nito ay yung widespread damage to high-risk structures, heavy damage to medium-risk structures. So, all signs and billboards ay magiging, ang epekto nito ay talagang magkakaroon ng talagang matutumba. So, ulitin natin, as of 2 p.m. po, signal number 5 na po ang Cagayan at Isabela. Samantalang itinaas na sa signal number 4 ang Apayao, Kalinga, Ilocos Norte, Abra, Ilocos Sur, Mountain Province, Ifugao at Calayan Group of Islands. Samantalang signal number 3 naman sa La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino at Northern Aurora, habang Batanes, Pangasinan, rest of Aurora, Tarlac, Nueva Ecija, Northern Zambales, Northern Quezon, Siam Pulilio Island ay signal number 2. Nananatili namang signal number 1 ang Metro Manila, Camarines Sur, Camarines Norte, Laguna, Batangas, Cavite, Quezon, Rizal, Pampanga, Bataan, rest of Zambales, gayon din ang Bulacan at Albay. So ang inaasahan dito, Audrey, may maximum sustained winds na 225 kilometer na po. Itong si Typhoon Lawin, hinahigitan na niya yung expected na 220, kaya nga po siya idineklara ng super typhoon. At gumagalaw na ito ng west-northwest sa bilis na 24 kilometer per hour. So yan yung ating breaking news. At ang sinasabi, ang posibleng exit ng Bagyong Lawin sa Philippine Area of Responsibility bukas ng gabi o di kaya po madaling araw o early morning ng araw ng Biyernes. Pinapaalalahanan po, mag-ingat po mga kababayan nating nasa may bahagi ng Cagayan at Isabela, gayon din po dun sa mga lugar na itinaas ang public storm warning signal. Yan ang report mula dito sa Pag-asa DOST para sa PTV News. Julius Disamboron.